Huling abiso ng pagpapaalis. Ang apat na salitang iyon, nakatatak sa itim at may kasamang pulang selyo ng isang tanggapan ng abogado, ang tila sumasaksak sa puso ni Elena Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel na naglalaman ng katapusan ng lahat ng pinaghirapan niya. Sa loob ng ilang sandali, nanlabo ang kanyang paningin. Hindi dahil sa mumurahing ilaw sa kanyang maliit na opisina, kundi dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Pinigilan niya ito. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Dahan-dahan, ibinaba niya ang sulat sa kanyang mesang gawa sa lumang kahoy. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang mga mata, pilit na pinapakalma ang sarili. Rinig na rinig niya ang tibok ng kanyang dibdib, isang mabilis at takot na tunog sa katahimikan ng gabi. Mula sa labas ng kanyang bintana, tanaw niya ang mahabang hilera ng mga double deck na kama sa dormitoryo ng mga bata. Ang bahay pag-asa. Ang kanyang tahanan. Ang tahanan ng 32 batang ulila na itinuring na niyang sariling pamilya. Nakita niya si Little Angelo na gumalaw sa kanyang pagkakatulog, yakap-yakap ang isang luma at pudpod ng teddy bear. Sa kabilang kama, mahimbing ang tulog ni Maya, ang batang nakita niya sa bangketa ng Quiapo, mailagnat at nanginginig sa ginaw. At si Leo, ang tahimik na batang laging nakabuntot sa kanya, ay mahimbing na natutulog, payapa ang mukha, walang kamalay-malay sa panganib na nagbabantang kunin ang kanilang tanging kanlungan. Saan sila pupunta? Saan niya dadalhin ang mga batang ito kapag itinaboy na sila sa kalsada? Naalala niya ang huling habili ni Aling Martha, ang matandang nagtatag ng ampunan, bago ito pumanaw. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ang mga mata nitong pagod na ay puno pa rin ang pag-asa. Elena, anak, ipinapangako mo. Huwag mong pababayaan ang mga bata. Ang bahay na ito ang tanging pag-asa nila. Opo, Inay Martha. Pangako po, bulong niya noon habang pumapatak ang kanyang mga luha. Isang pangakong malapit na niyang sirain. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa ibabaw ng kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Hindi. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Muli niyang tiningnan ang sulat. De La Vega Corporation. Ang pangalan ng korporasyong bumili ng lupa at ng buong gusali. At sa ilalim nito, isang pirma na tila kinalmot ng demonyo, Ricardo de la Vega, C. Ang lalaking walang puso na nagpapadala ng ganitong sulat sa isang ampunan. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang dibdib, tinutulak palayo ang takot. Kung kailangan niyang lumuhod at magmakaawa sa demonyo mismo, gagawin niya. Para sa mga bata, gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamaayos na bestida at sapatos na matagal nang hindi nagagamit, tinahak ni Elena ang daan patungo sa sentro ng negosyo sa Makati. Ang bawat nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, isang mundong napakalayo sa simple at minsan ay kapos niyang buhay sa bahay pag-asa. Ang lobby ng De La Vega Tower ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan niya. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, at ang mga taong naglalakad ay tila mga robot na nakasuot ng mamahaling damit. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. May appointment po ba kayo kay Sir Rico? Tanong ng receptionist, hindi man lang inaalis ang tingin sa computer screen. O wala po. Pero napaka-importante po ng sadya ko, halos pabulong na sagot ni Elena. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng paghamak. Pasensya na, ma'am. Hindi po tumatanggap ng bisita si Sir kung walang appointment. Kahit sandali lang. Tungkol ito sa bahay pag-asa orphanage. Pakisabi na lang po, nagmamakaawa ako. Marahil ay dahil sa desperasyon sa kanyang boses, tumawag ang babae sa intercom. Matapos ang ilang sandali, bumuntong hininga ito. Maghintay ka dyan. Pero hindi ako nangangako. Halos isang oras siyang naghintay sa isang malambot na sofa na hindi niya magawang sandalan dahil sa kaba. Bawat minuto ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nang sa wakas ay tinawag ang pangalan niya, pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso. Ang opisina ni Ricardo de la Vega ay nasa pinakatuktok ng gusali. Isang buong pader ay gawa sa salamin at mula roon tanaw ang buong syudad. Napakaluwang ng opisina, ngunit tila walang hangin.
Sa gitna nito, sa likod ng isang napakalaking mesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo ang lalaki mismo. Si Ricardo de la Vega. Nakatalikod dito sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana habang may kausap sa telepono. Kahit ang likod pa lang nito ang nakikita niya, ramdam na niya ang bigat ng kapangyarihan nito. Nang dahan-dahan itong humarap, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Matangkad ito, nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit, at may mukhang tila inukit mula sa bato, gwapo, ngunit walang emosyon. Ibinaba nito ang telepono at tiningnan siya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng buong opisina. You have 5 minutes, Yuma Santos. What is it? Napalunok si Elena. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay tila biglang naglaho. Sir! Ako po si Elena Santos mula sa Bahay Pag-asa. Yung sulat po na pinadala niyo ang eviction notice. Hindi man lang kumurap ang lalaki. The property belongs to Jeve Company. The notice is legal and final. Alam ko po. Alam ko po iyon, sir. Pero mga bata po ang nakatira doon, pilit niyang nilakasan ang kanyang boses, kahit pa nanginginig ito. 32 batang ulila. Wala po silang ibang mapupuntahan. Sir, nakikiusap po ako. Kahit kaunting palugit lang. Bibigyan niyo lang po kami ng panahon para makahanap ng malilipatan. Sumandal si Ricardo sa kanyang upuan, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Isang malamig at walang interes na tingin ang ipinukol niya kay Elena. And how is that deal concerned, Yuma Santos? Yehway Company bought that property for a new development project. Every day of delay costs us millions. Your orphanage's problems are not the company's problems. Ang bawat salita ay parang sampal. Walang puso. Walang kaluluwa. Totoo nga ang sinasabi nila tungkol sa mga mayayaman. Para sa kanila, ang mga taong tulad niya ay mga numero lang sa isang ledger. Tumayo si Elena, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling tuwid. Ang huling piraso ng kanyang dignidad ang nakataya. Salamat po sa oras ninyo, D.F. de la Vega, sabi niya, ang boses ay basag. Tatalikod na sana siya para umalis, tanggap na ang kanyang pagkatalo. Wait! Ang isang salitang iyon ay pumigil sa kanya. Mas malamig pa ito kaysa sa hangin mula sa aircon. Dahan-dahan siyang lumingon. Tumayo si Ricardo de la Vega mula sa kanyang upuan. Sa kanyang pagtayo, tila lalo itong naging dambuhala at lalong lumitaw ang kapangyarihan nito. Lumakad ito palibot sa kanyang mesa at huminto ilang talampakan mula sa kanya. Tinitigan siya nito ng mabuti, mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang bagay na sinusuri. Naramdaman ni Elena ang pamumula ng kanyang pisngi sa ilalim ng matalim na titig nito. You are desperate to save your orphanage, he stated, not as a question, but as a fact. You are willing to do anything. Hindi siya nakasagot. Ano pa ba ang sasabihin niya? Good, he said, a strange, almost calculating glint in his eyes. Because as it happens, I also have a problem. The problem that you, Yuma Santos, might be able to solve. Napakunot ang noo ni Elena. Anong problema ng isang bilyonaryo ang kaya niyang solusyonan? I need a wife. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging narinig ni Elena ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Po, tanong niya, sigurado siyang nabingilang siya o nababaliw na ang lalaking ito. I need a wife, ulit nito, mas malinaw, mas may diin. EV international partners for a very important merger are old-fashioned. They value family. They want to do business with a stable man, a family man. And I need to be that man. Parang pinipiga ang utak ni Elena. Anong kinalaman ko po dyan? Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Ricardo, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. You will be in my wife. On paper. Napaatras si Elena. Ang pagkabigla ay napalitan ng galit. Pinaglalaruan ba siya nito? Niloloko. Hindi po ako nagbibiro, Dinvith de la Vega. At lalong hindi po ako isang kalakal na pwede ninyong bilhin. I am not joking either, sagot nito, ang boses ay nanatiling kalmado at seryoso. This will be a business transaction. Is contract.
You act as in my loving, devoted wife in public for 1 year. You will live in Israel house, attend corporate events with me, smile for the cameras, and convince the world that we are the perfect couple. Lumapit ito ng isang hakbang. Halos maamoy ni Elena ang mamahaling pabango nito. In exchange, pagpapatuloy nito, ang boses ay halos isang bulong na, I will not only cancel the eviction. I will pay off all the debts of Bahay Pag-asa. I will set up a foundation under your name to fund it for the rest of its existence. It will never be in danger of closing again. Ever. Natigilan si Elena. Ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ligtas na ang Bahay Pag-asa habang buhay. Ang pangakong binitiwan niya kay Inay Martha. Ang mga mukha ng 32 bata. Ito ang alok ng demonyo. Isang alok na kapalit ng kanyang kaluluwa. Nakita ni Ricardo ang pag-aalinlangan at pagkalito sa kanyang mga mata. Nakita nito ang gyera sa loob ng kanyang isipan. Isang taon, sabi nito, ang boses ay mas malumanay na ngayon, isang kalkuladong pagbabago ng tono. Maging asawa ko sa papel. Pagkatapos niyan, malaya ka na at ligtas na ang Bahay Pag-asa. Ano, Elena, deal or no deal? Deal or no deal? Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa isipan ni Elena habang bumibiyahe siya pauwi, sakay ng isang maingay at siksikang jeep. Hindi niya namalayan ang usok, ang init, o ang sigawan ng mga nagtitinda sa kalye. Ang tanging nakikita niya ay ang malamig na mga mata ni Ricardo de la Vega. Ang tanging naririnig niya ay ang alok nito, isang laso na nakabalot sa isang matamis na pangako. Pagdating niya sa Bahay Pag-asa, sinalubong siya ng yakap ni Leo sa kanyang mga binti. Ate Elena, gutom na po ako, sabi ng bata, nakatingala sa kanya. Agad na nawala ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Yumuko si Elena at hinaplos ang buhok ng bata. Sige, kumain na tayo. Anong gusto mong kainin? Habang naghahanda siya ng hapunan, isang simpleng sinangag at pritong itlog, ang tanging kaya ng kanilang budget para sa gabing iyon, pinanood niya ang mga bata. Ang kanilang tawanan, ang kanilang mga kwento tungkol sa eskwela, ang kanilang mga pangarap. Si Ana na gustong maging doktor. Si Marco na gustong maging pulis. Si Leo na gustong maging katulad niya, isang tagapag-alaga sa Bahay Pag-asa. Paano niya sasabihin sa kanila na baka bukas o sa makalawa ay wala na silang matatawag na tahanan? Paano niya haharapin ang mga matang iyon na puno ng tiwala at sasabihing, patawad, pero nabigo ako? Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng ampunan ay tila nangungusap sa kanya. Ang mga bitak sa pader, ang tumutulong gripo sa kusina, ang mga lumang kama na pinagtitiisan nila. Ang mga ito ay hindi lang mga depekto, ang mga ito ay mga alaala. Bawat isa ay saksi sa hirap at sakripisyo, ngunit pati na rin sa pagmamahal at pag-asa na bumuo sa lugar na iyon. Pumunta siya sa maliit na hardin sa likod, kung saan nakatanim ang mga paboritong bulaklak ni Aling Martha. Umupo siya sa isang lumang bangko at tumingala sa kalangitan. Isang taon. Isang taon ng pagkukunwari. Isang taon ng pagiging pag-aari ng isang lalaking walang puso. Isang taon ng pagsisinungaling sa buong mundo. Kapalit nito, ang kaligtasan ng 32 bata. Ang katuparan ng kanyang pangako. Ang kanyang dangal laban sa kinabukasan ng mga bata. Ang kanyang kalayaan laban sa kanilang tahanan. Wala namang pagpipilian, hindi ba? Noon pa man, alam na niya ang sagot. Ang pagpunta niya kay Ricardo de la Vega ay hindi isang pagtatanong, kundi isang pagsuko. Kinailangan niya lang marinig ang alok para malaman kung gaano kalaki ang halaga ng kanyang kaluluwa. Sa pagsikat ng araw, kasabay ng unang huni ng mga ibon, tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim dahil sa kawalan ng tulog, ngunit ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit ang kanyang desisyon ay buo. Bumalik siya sa Makati. Hindi na siya nag-abiso. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang buton para sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, naroon na naman siya sa malamig na lobby ng opisina ni Ricardo, kung saan sinalubong siya ng parehong receptionist. Pero ngayon, may iba na sa tindig ni Elena. May isang matigas na determinasyon. Nandyan si Amy de la Vega, sabi niya, hindi isang tanong. Bago pa man makasagot ang babae, bumukas ang pinto ng opisina ni Ricardo.
Lumabas ang isang lalaking nakasuit, mukhang pagod at problemado. Sumunod si Ricardo, inaayos ang kanyang kurbata. Nang makita niya si Elena, walang bakas ng pagkagulat sa mukha nito. Tila inaasahan na niya ang pagdating niya. Pumasok ka, sabi nito at isinara ang pinto. Nakatayo lang si Elena sa gitna ng malawak na opisina, habang si Ricardo ay bumalik sa kanyang upuan sa likod ng malaking mesa. Hindi ito nagsalita. Naghintay lang ito. Ang katahimikan ay mabigat at nakakabingi. Huminga ng malalim si Elena. Pumapayag ako. Isang halos hindi mahahalata, matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Kinuha nito ang isang makapal na folder mula sa isang drawer at inilapag ito sa mesa. Good decision, Ima Santos. This is the contract. Read it carefully. Yun na, lawyer made sure everything is clear. Lumapit si Elena at kinuha ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Mga salitang legal. Mga clause. Mga kondisyon. The wife, hereafter referred to as Elena Santos, shall perform all public duties of a spouse. The wife shall reside in the primary residence of the husband, hereafter referred to as Ricardo de la Vega. The wife shall not engage in any romantic or intimate relationships with any other party for the duration of this contract. The relationship is strictly for public appearance and is non-consummated. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ito ang kanyang sentensya, nakasulat sa itim at puti. Ang kanyang halaga, nakatala sa isang dokumento. Sa dulo ng lahat ng pahina, may isang pangungusap na umagaw sa kanyang pansin. Upon the successful completion of the one-year term, De La Vega Corporation shall transfer the full ownership of the Bahay Pag-asa property to the foundation managed by Elena Santos, along with Perpetual Endowment Fund of. Napatigil siya sa pagbasa. Ang halaga ay hindi ka panipaniwala. Sapat na iyon para hindi na muling mamroblema ang ampunan habang buhay. Sapat para mapag-aral ang lahat ng bata hanggang kolehiyo. Sapat para mabigyan sila ng buhay na hindi niya kailanman naranasan. Kinuha niya ang ballpen na nakapatong sa mesa. Ang dulo nito ay malamig sa kanyang mga daliri. Tiningnan niya si Ricardo. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, naghihintay, walang emosyon. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon. Isang piraso ng papel. Isang problema na nalutas na. Para kay Elena, ito ang pagbebenta ng kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mukha ni Leo, ni Maya, ni Angelo. Pangako, Inay Martha. Sa isang mabilis at determinadong galaw, inilagdan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay parang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang selda. Pag-angat niya ng kanyang tingin, nakangiti na si Ricardo. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, ngunit hindi ito ngiti ng kaligayahan. Ito ay ngiti ng isang manlalarong nanalo sa isang laro. Excellent, sabi nito, kinukuha ang kontrata. Now, for our first official act as a couple. Kinuha nito ang kanyang cellphone at may tinawagan. Have the car ready. We're going out for lunch. Tiningnan niya si Elena. We need to be seen. The sooner we announce our relationship, the better. Wala pang isang oras, nakaupo na si Elena sa isang restaurant na ang presyo ng isang plato ng pagkain ay katumbas na marahil ng isang linggong budget ng Bahay Pag-asa. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. At sa labas ng salaming bintana, nakita niya sila, mga photographer, mga reporter, na may mga kamera na nakatutok sa kanila. Ngumiti ka, utos ni Ricardo sa mahinang boses, habang nakangiti rin ito sa kanya. You're supposed to be in love with me. Pinilit ni Elena na iangat ang mga sulok ng kanyang bibig. Pakiramdam niya ay isang maskara ang kanyang suot. Biglang may isang reporter na sumigaw mula sa labas, sapat na para marinig sa loob. De La Vega, totoo po bang engaged na kayo? Naramdaman ni Elena na nanuyo ang kanyang lalamunan. Bago pa siya makagalaw o makapag-isip, naramdaman niya ang kamay ni Ricardo sa kanyang baywang. Ang paghawak nito ay magaan ngunit may otoridad, isang banayad na utos na huwag siyang gagalaw. Hinila siya nito ng bahagya palapit, hanggang sa maramdaman niya ang init ng katawan nito sa kanyang tagiliran. Ang biglaang paglapit ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan,
isang halo ng takot at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Nanlaki ang mga mata niya, nakatingin kay Ricardo, nagtatanong kung ano ang gagawin nito. Isang perpektong ngiti ang ipinakita ni Ricardo sa mga kamera sa labas, isang ngiting puno ng kumpiyansa at saya na hindi man lang umabot sa mga mata nitong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay lumingon ito sa mga reporter, at sa isang malinaw at matatag na boses na dinisenyo para marinig ng lahat, sumagot ito. Yes. And we're getting married next month. Ang mga salita ay tumama kay Elena na parang isang malakas na sampal. Next month. Sa susunod na buwan? Wala iyon sa kontrata. Ang usapan ay isang taon ng pagkukunwari, walang binanggit kung gaano kabilis magsisimula ang lahat. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng hangin. Ang ngiti sa kanyang labi ay nanigas, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi maitagong pagtutol. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang kanyang pirma. Gusto niyang tumakbo palayo sa lugar na iyon, palayo sa lalaking ito na kinokontrol ang kanyang buhay na parang isa lamang siyang piyesa sa kanyang chessboard. Ngunit ang kamay ni Ricardo sa kanyang baywang ay humigpit ng bahagya, isang paalala. Isang babala. Narinig niya ang sunod-sunod na pag-click ng mga kamera, na para bang mga putok ng baril ang nagpapako sa kanyang kinaupuan. Nakulong na siya. Ang deal ay sarado na. Ang palabas ay nagsimula na, at siya, si Elena Santos, ang siyang bida sa isang kasinungalingan, isang papel na hindi niya hiningi, sa isang entabladong hindi niya pinili. At sa tabi niya, ang demonyong bumili sa kanya ay nakangiti, perpekto at kalmado, habang pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo. Nasa loob ng kanyang mamahaling sasakyan si Ricardo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang binabagtas nila ang abalang kalsada ng Maynila. Sa tabi niya, si Elena ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, tahimik na parang isang estatwa. Ang tensyon sa pagitan nila ay masiksik pa kaysa sa traffic sa EDSA. Para kay Ricardo, ang tanghalian ay isang tagumpay. Isang strategic move na perpektong naisakatuparan. Ang balita tungkol sa kanyang biglaang engagement ay tiyak na kumakalat na ngayon na parang apoy. Sa loob ng ilang oras, makakarating ito sa mga tenga ng pamilya Santoro sa Italia, ang mga konserbatibong investor na kailangan niyang makuha para sa pinakamalaking merger sa kasaysayan ng De La Vega Corp. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit nang sumulyap siya kay Elena, agad itong nawala. Nakita niya ang bakas ng pagkabigla at galit sa mukha nito, ang paraan ng pagkakakuyom ng mga kamao nito sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na inis. Hindi ba nito naiintindihan? Isa lang itong palabas. Isang trabaho. At sa trabahong ito, pareho silang makikinabang. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang napakataas at modernong gusali. We're here, anunsyo niya. Walang imik na bumaba si Elena. Sinundan niya ito papasok sa isang private elevator na umakyat diretso sa penthouse. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na sala. Ang sahig ay gawa sa puting marmol, ang mga muebles ay minimalist at kulay abo, at ang isang buong pader ay salamin mula sahig hanggang kisame, na nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin ng buong syudad. Pumasok si Ricardo sa kanyang teritoryo, pakiramdam ay muling nasa kontrol. Inihagis niya ang susi ng kotse sa isang babasaging lalagyan. Ngunit nang makita niya si Elena na nakatayo malapit sa pinto, tila hindi gumagalaw, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanya. Ang suot nitong simpleng bestida at luma, ngunit malinis na sapatos ay tila maling-mali sa gitna ng lahat ng kalkulado at mamahaling karangyaan. Isa siyang patak ng kulay sa isang mundong itim at puti. This will be your home for the next year, sabi niya, sinisikap na ibalik ang kanyang business-like na tono. There are 5 bedrooms. You can choose any room you want, except for the master bedroom and the study at the end of the hall. Those are mine. Tumango lang si Elena, ang mga mata ay nililibot ang lugar na maihalong pagkamangha at pag-iingat, na para bang isa siyang dayo sa ibang planeta. Pinanood niya itong maglakad, ang mga daliri nito ay marahang dumadampi sa ibabaw ng isang mamahaling sofa, na tila takot na baka madumihan niya ito. Isang pagkailang ang naramdaman ni Ricardo. Sanay siyang mag-uwi ng mga business partners, ng mga babaeng kasing sopistikada ng kanyang apartment. Ngunit ang presensya ng babaeng ito, isang babaeng mas mukhang bagay sa isang hardin kaysa sa isang penthouse,
ay nakakagambala. Nagring ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Atty. Romero. Agad niya itong sinagot at lumayo ng bahagya. Rico, nakita ko na ang balita. Mabilis ka, sabi ng abogado sa kabilang linya. Are you sure about this? Isang malaking sugal ito. It's a calculated risk, Miguel, sagot ni Ricardo. Ang tingin ay nasa kay Elena pa rin na ngayon ay nakadungaw na sa salaming bintana. The Santoro deal is worth billions. Kailangan nilang maniwala na ako ay isang stable family man. This is the only way. At paano kung hindi gumana? Paano kung malaman nila ang totoo? Hindi nila malalaman, sabi ni Ricardo ng may diin. I control the narrative. I always do. Pagkatapos ng tawag, nakita niyang umupo si Elena sa isa sa mga sofa, inilabas ang kanyang luma at may basag na cellphone. May tiningnan ito sa screen, at sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, nakita niya itong ngumiti. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Isang ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha nito. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya ng walang ingay. Mula sa kanyang likuran, sumilik siya at nakita ang laman ng screen, isang gallery ng mga litrato. Mga litrato ng mga batang nakangiti at tumatawa sa loob ng isang simpleng ampunan. Ang kanyang daliri ay humahaplos sa litrato ng isang batang lalaki na may seryosong mukha, si Elio. Isang kakaibang damdamin ang kumurot sa puso ni Ricardo. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang ngiting iyon ay para sa mga bata. Napagtanto niya na ang lahat ng pagpapanggap nito, ang lahat ng pagtitiis, ay para sa kanila. Upang itaboy ang kakaibang pakiramdam, bumalik siya sa kanyang pagiging si. Lumakad siya patungo sa isang maliit na mesa at kinuha ang isang itim na card. Inilahad niya ito kay Elena. What's this? Tanong nito, ang ngiti ay naglaho na. A credit card. Unlimited limit, paliwanag ni Ricardo. You are now Rex de la Vega in the public eye. You need to look the part, buy new clothes, shoes, bags, whatever you need. Tinitigan ni Elena ang card na para bang isa itong ahas. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, umiling siya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan yan, Jim de la Vega. It's Rico now. At kailangan mo yan. It's part of the role. Ang kailangan ko lang ay ang kaligtasan ng bahay Pag-asa. Sabi nito, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tutuparin ko ang parte ko sa kasunduan, pero hindi ako tatanggap ng kahit ano pa na hindi kasama doon. Hindi ako binili, Jim de la Vega. Nakipagkasundo lang ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ricardo na natalo siya sa isang argumento. Mayroong isang klase ng dignidad sa babaeng ito na hindi kayang bilhin ng pera, isang bagay na nakakainis at kasabay nito ay nakakakuha ng kanyang respeto. Fine, sabi niya, inis na ibinagsak ang card sa mesa. Do what you want. But tomorrow, this personal shopper will arrive to assist you. Hindi ka pwedeng humarap sa mga business partners ko na ganyan ang itsura mo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang study, isang senyales na tapos na ang usapan. Hindi na niya gustong makita ang mga mata nitong tila, hinuhusgahan ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pumasok siya sa kanyang study at nilock ang pinto. Ang silid na ito ang kanyang santuwaryo. Ang mga pader ay puno ng mga libro, ang hangin ay amoy lumang papel at katad. Ito ang tanging lugar sa buong penthouse kung saan nararamdaman niyang siya talaga ang sarili niya, malayo sa mga maskarang isinusuot niya para sa mundo. Umupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa katad at ipinikit ang mga mata, sinusubukang alisin ang imahe ni Elena sa kanyang isipan. Ngunit nabigo siya. Ang determinasyon nito, ang pagtanggi nito sa kanyang pera, ang ngiti nito habang tinitingnan ang mga litrato ng mga bata lahat ay nakakagambala. Huminga siya ng malalim at binuksan ang ilalim na drawer ng kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papeles at dokumento, may isang maliit at nakatagong kompartimento. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, may isang bagay lang. Isang luma at medyo lukot na litrato. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang imahe. Ito ay isang litrato ng isang sanggol na natutulog, ang maliliit nitong mga kamay ay nakakuyom malapit sa kanyang bibig. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Ricardo,
isang sakit na matagal na niyang ibinaon, ngunit hindi kailanman nawala. Ang kanyang anak. Ang batang hindi niya nakita lumaki. Ang batang ipinagkatiwala niya sa isang lugar na inaakala niyang ligtas. Ang batang dahilan kung bakit niya binili ang lupaing kinatatayuan ng bahay, Pag-asa sa simula't simula pa lang. Ang lahat ng ito, ang merger, ang kasunduang ito kay Elena, ay hindi lang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagkuha ng isang bagay na mas mahalaga. Ang pagbuo ng isang perpektong imahe ng pamilya para sa mga investor ay isang bahagi lang nito. Ang mas malaking plano ay ang dahan-dahang paglapit sa bata, ang pagkuha ng tiwala nito, at sa huli, ang pagiging ama na dapat sana siya noon pa. At si Elena? Si Elena ang perpektong tulay. Ang babaeng mahal ng kanyang anak. Tinitigan niyang muli ang litrato, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kirot sa kanyang dibdib. Para sa kanya, lahat ng paraan ay tama. Ang lahat ng sakripisyo ay katanggap-tanggap. Malapit na, anak, bulong niya sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang boses ay puno ng isang pangakong matagal nang nakatago. Malapit na. Ang pagbabalik sa bahay Pag-asa ay dapat sanang maging masaya, ngunit para kay Elena, ito ay may kasamang bigat sa dibdib. Dati, ang lugar na ito ang kanyang kanlungan mula sa kalupitan ng mundo. Ngayon, dinala niya ang isang piraso ng kalupitang iyon sa mismong tarangkahan nito. Nagmukhang isang pista ang harapan ng ampunan. May mga lobo, isang malaking banner na may nakasulat na De La Vega Corp. Ampersand Bahay Pag-asa, E-Partnership for Hope, at higit sa lahat, may mga kamera. Maraming kamera. Ang bawat galaw nila ni Rico ay sinusundan ng pag-click at pag-flash ng mga ilaw. Ngumiti ka, bulong ni Rico, ang ngiti sa sarili nitong mga labi ay perpekto at para sa mga kamera. This is charity event, remember. You're supposed to be happy. Pinilit ni Elena na ngumiti, isang ngiting alam niyang hindi umabot sa kanyang mga mata. Masaya siya para sa mga bata. Ang mga donasyong dala ni Rico, mga bagong kama, mga laruan, at isang taon na supply ng pagkain, ay parang isang himala. Ngunit ang himalang ito ay may kapalit, at ang katotohanang iyon ay parang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Habang nagpapakitang gilas si Rico sa mga reporter, ipinapaliwanag ang kanyang biglaang pagmamalasakit sa mga ulila, si Elena naman ay abala sa pagyakap sa mga bata. Ang kanilang mga tawa at may init na yakap ang tanging nagpapakalma sa kumukulong damdamin sa loob niya. Ate Elena, totoo po bang pakakasalan mo si Sir Pogi? Tanong ni Maya, ang mga mata ay kumikinang sa paghanga habang nakatingin kay Rico. Napalunok si Elena. Anak, malapit na. Ang pagsisinungaling sa mga bata ay mas masakit pa kaysa sa pagsisinungaling sa buong mundo. Maya-maya, para sa isang photo opportunity, inaya ng mga bata si Rico na maglaro ng basketball sa luma at maalikabok nilang court. Inaasahan ni Elena na tatanggi ito. Ang isang sihi na nakasuot ng libo-libong pisong Italian suit ay hindi babagay sa isang maruming basketball court. Ngunit nagkamali siya. Sure, sabi ni Rico, tinatanggal ang kanyang mamahaling coat at ibinibigay ito sa isang alalay. Itinupi niya ang lailayan ng kanyang puting long sleeves. Sino ang kakampi ko? Nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Pinanood ni Elena mula sa gilid, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, handang makita ang isang sakuna. At sa simula, ganoon niya. Halatang halata na hindi sanay maglaro si Rico. Ang kanyang mga galaw ay matigas, ang kanyang pagdrible ay malamya, at ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay dumudula sa sementadong sahig. Ilang beses siyang muntik na matumba. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan si Elena. Pasensya. Ang lalaking ito na walang pasensya sa negosyo ay mayroon nito para sa mga bata. Nang matumba si Angelo habang sinusubukang agawin ang bola, si Rico ang unang lumapit at tinulungan itong tumayo. Nang umiyak ang isang bata dahil natamaan ng bola, huminto ito sa paglalaro at tiniyak na okay lang ang bata. Hindi niya ito pinapagalitan. Hindi siya naiinis. Sa halip, nakikita ni Elena ang isang kakaibang determinasyon sa mga mata nito, ang determinasyong maging bahagi ng kanilang laro, kahit na nagmumukha siyang katawa-tawa. Dahan-dahan, ang pagiging mapanuri ni Elena ay napalitan ng pagkamangha. Nakikita niya ngayon ang isang Rico na iba sa demonyong nakilala niya sa opisina.
Isang Rico na pinagpapawisan, medyo magulo ang buhok, at may tunay na ngiti sa labi habang nakikipaghabulan sa mga bata. At doon, sa ilalim ng mainit na araw, isang maliit at hindi inaasahang usbong ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa puso ni Elena. Baka naman hindi siya ganoon kasama. Matapos ang laro, habang nagpapahinga ang lahat, isang tahimik na figura ang lumapit kay Rico. Si Leo. Ang pinakatahimik at pinakamahiyain sa lahat ng bata na laging nakakapit sa palda ni Elena. Napigil ni Elena ang kanyang hininga. Bihira itong lumapit sa mga estranghero. May hawak si Leo na isang piraso ng papel. Inabot niya ito kay Rico nang hindi nagsasalita, ang mga mata ay nakatungo sa sahig. Lahat ay nagulat nang lumuhod si Rico sa isang tuhod para maging kapantay niya ang bata, hindi alintana ang dumi na maaaring kumapit sa kanyang mamahaling pantalon. Kinuha nito ang papel. Ito ay isang drawing, isang magulong guhit ng mga stick figures na may malalaking ngiti. Isang bahay. At isang araw. Salamat, sabi ni Rico, ang boses ay mas malumanay kaysa sa narinig ni Elena kailanman. Ako ba ito? Tanong nito, itinuturo ang pinakamatangkad na stick figure. Tumango si Leo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At ang sumunod na nangyari ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Elena. Tinitigan ni Rico ang bata. Hindi na ito ang tingin ng isang sihi sa isang charity case. Iba ito. Mayroong isang kakaibang lambing sa kanyang mga mata, isang halo ng lungkot at pagsisisi na hindi maipaliwanag ni Elena. Para siyang nakatingin sa isang bagay na matagal na niyang hinahanap, isang nawawalang kayamanan na sa wakas ay natagpuan. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa kanyang mga ugat. Isang kilig. Isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Sino ka ba talaga, Ricardo de la Vega? Nang matapos ang event at paalis na ang mga media, habang abala si Elena sa pag-aayos ng mga natirang pagkain, nakita niyang lumayo si Rico para sagutin ang isang tawag sa kanyang cellphone. Napunta ito sa isang sulok malapit sa kusina, marahil ay iniisip na walang nakakarinig. Ngunit narinig siya ni Elena. Narinig niya ang pagbabago sa boses nito, mula sa pagiging malumanay kanina, ito ay naging malamig at may otoridad, ang boses ng CE na una niyang nakilala. Don't care what it takes, sabi ni Rico sa mahinang ngunit mariing boses. Gawin mo lahat. Siguraduhin mong walang makakaalam ng koneksyon ko sa bata. Natigilan si Elena. Ang hawak niyang plato ay halos mabitawan niya. Koneksyon sa bata. Aling bata? Si Leo. Ang lahat ng init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, na para bang binuhusan siya ng isang balding yelo. Ang pag-asa. Ang kilig. Lahat ay naging isang malamig at matalim na pagdududa. Ang pagluhod sa dumi. Ang malumanay na boses. Ang kakaibang tingin. Lahat ba iyon ay isang pagkukunwari lang din? Isang mas malalim at mas kalkuladong bahagi ng kanyang plano. Nang lumingon si Rico at nagtama ang kanilang mga mata, mabilis nang umiti si Elena. Isang peking ngiti tulad ng ngiti niya kanina. Ngunit ngayon, may iba ng kahulugan ito. Hindi na ito ngiti ng pagkukunwari para sa mga kamera. Ito ay isang maskara para itago ang biglaang takot at hinala na nagsisimula ng manahan sa kanyang puso. Siguraduhin mong walang makakaalam ng koneksyon ko sa bata. Ang mga salitang iyon ay naging lason na kumakain sa isipan ni Elena sa loob ng sumunod na 3 araw. Paulit-ulit itong tumatakbo sa kanyang utak, isang multo na hindi siya tinitigilan kahit sa kanyang pagtulog. Sa araw, perpekto niyang ginagampanan ang kanyang papel. Kasama niya si Rico sa mga business lunch, ngumingiti siya sa mga board meeting, at hinahayaan niyang hawakan nito ang kanyang kamay sa harap ng mga potensyal na kasosyo. Bawat ngiti ay isang kasinungalingan. Bawat paghawak ay parang pagdampi ng yelo. Sa loob-loob niya, isang malamig na hinala ang nabubuo. Sa gabi, sa kalawakan ng penthouse na hindi niya kailanman naramdamang tahanan, ang hinala ay lumalaki at nagiging isang halimaw. Sino ang bata? At anong koneksyon ang mayroon si Rico dito? Bakit kailangan itong ilihim? Ang sagot, alam niya, ay maaaring nasa likod ng isang pinto. Ang pinto ng study ni Rico. Ang tanging lugar sa penthouse na ipinagbawal nito sa kanya. Ang lugar kung saan ito nagiging totoo, malayo sa mga mapanuring mata ng mundo.
Isang Biyernes ng hapon, inanunsyo ni Rico na mayroon siyang biglaang business trip sa Singapore. Aalis siya ng gabing iyon at babalik sa Lunes. "EVA assistant will be here for anything you need," sabi nito habang inaayos ang kanyang maleta. Ang tono ay kasing impersonal ng isang business memo. "Mag-iingat ka," sagot ni Elena, ang mga salita ay lumabas ng walang emosyon. Nang gabing iyon, matapos niyang marinig ang pagsara ng pinto ng elevator, naiwan si Elena sa katahimikan. Ang buong penthouse ay sa kanya. Ang katahimikan ay dapat sanang maging mapayapa, ngunit para sa kanya, ito ay nakakabingi. Puno ito ng mga hindi nasasagot na tanong. Nilabanan niya ang tukso sa loob ng ilang oras. Nagbasa siya ng libro. Nanood siya ng sisi, naglinis siya ng kusina. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa isang direksyon, sa dulo ng pasilyo, sa pinto na gawa sa madilim na kahoy. Ang ipinagbabawal na pinto. "Huwag, Elena. Mali ito," sabi ng isang bahagi ng kanyang isipan. "Pribadong bagay iyon. Wala kang karapatan." Ngunit isa pang boses, mas malakas at mas desperado, ang sumagot, "Karapatan? Anong karapatan ang natira sa iyo? Ibinenta mo na ang lahat. At kung ang lalaking iyon ay may ginagawang masama na may kinalaman sa isa sa mga anak mo, hindi ba't karapatan mong malaman?" Ang salitang "i-anak ki" ang nagtulak sa kanya. Ang mga bata sa bahay Pag-asa. Sila ang lahat sa kanya. Dahan-dahan, na para bang may sariling isip ang kanyang mga paa, naglakad siya patungo sa study. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang door knob. Nakalock. Siyempre, nakalock. Ngunit may naalala siya. Noong isang araw, habang naglilinis, may nakita siyang isang maliit na susi sa ilalim ng isang paso ng halaman malapit sa pinto. Akala niya ay nalaglag lang ito. Ngayon, alam na niya kung para saan iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang susi at isinusuot sa keyhole. Sa isang malumanay na pag-click, bumukas ang pinto. Huminga siya ng malalim at pumasok. Amoy ng mga lumang libro at mamahaling leather ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay madilim, maliban sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Masyadong perpekto. Saan siya magsisimula? Ang kanyang mga mata ay napunta sa malaking mesa. Dito niya unang nakita si Rico. Dito niya ipinagbili ang kanyang kalayaan. Lumapit siya at maingat na binuksan ang mga drawer, isa-isa. Mga kontrata. Mga business proposals. Mga financial reports. Walang kahit anong personal. Walang bakas ng sikreto. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang ilalim na drawer. Ang tanging drawer na may isa pang maliit na susi. Sinubukan niya itong buksan, ngunit nakalock din. Halos maiyak siya sa frustration. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay na nakasabit sa likod ng desk lamp, isang maliit, kulay pilak na susi. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Dahan-dahan niyang kinuha ito at isinaksak sa drawer. Bumukas ito. Sa loob, walang mga papeles. Walang mga dokumento. Mayroon lamang isang bagay, isang luma at medyo naninilaw na brown envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Walang nakasulat sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang selyo at kinuha ang laman. Ito ay isang piraso ng papel, nakatupi sa dalawa. Isang kopya ng isang birth certificate. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga detalye. Pangalan ng bata, Leo Vicencio. Pangalan ng ina, Isabel Vicencio. Pangalan ng ama, Ricardo de la Vega. Nabitawan ni Elena ang papel. Nahulog ito sa sahig na parang isang patay na dahon. Napahawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Leo. Leo. Ang kanyang Leo. Ang tahimik na batang laging nakabuntot sa kanya. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi siya makahinga. Ang mga piraso ng puzzle ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang larawan na napakapangit at napakasakit. Ang pagbili sa lupa ng ampunan. Ang alok ng kasal. Ang biglaang pagiging di mabait sa mga bata. Ang kakaibang tingin kay Leo. Ang lihim na tawag sa telepono. Lahat ay isang kasinungalingan.
Isang napakalaki, napakakalkulado, at napakasamang kasinungalingan. Hindi nito gustong iligtas ang ampunan. Gusto nitong makuha ang anak nito. Kinuha niya ang birth certificate mula sa sahig at tiningnan ang petsa ng kapanganakan. May isa pang piraso ng impormasyon na alam lang niya. Ang eksaktong petsa kung kailan iniwan ang sanggol na si Leo sa tarangkahan ng bahay Pag-asa. Tumakbo siya palabas ng study at pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang logbook kung saan nakatala ang lahat ng detalye ng mga batang dumating sa ampunan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Leo. At naroon ito. Ang petsa ng kapanganakan sa birth certificate at ang petsang nakatala sa logbook. Magkatugma. Napaupo si Elena sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa isang halo ng galit at sakit. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masahol pa kaysa sa gutom o hirap. Parang isang kutsilyo na ibinaon sa kanyang likod ng taong nagsimula na niyang pagdudahan at, sa isang maliit na sulok ng kanyang puso, pinag-asa ang maging iba. Ginagamit lang siya nito. Isang kasangkapan. Isang tulay para makuha ang anak nito nang hindi lumilikha ng eskandalo. Ang kanyang pagmamahal kay Leo, ang tiwala ng bata sa kanya, lahat ng iyon ay ginagamit laban sa kanya. Ang mga luhang pinigilan niya sa loob ng maraming linggo ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit at nasirang tiwala. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod at humagulgol sa katahimikan ng malaking penthouse. Ginagamit mo lang ako. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Para makuha ang anak mo. Pagod ngunit nasisiyahan. Iyon ang naramdaman ni Rico habang pauwi siya mula sa airport. Naging matagumpay ang kanyang business trip sa Singapore. Ang mga santoro ay halos nasa kanyang mga kamay na. Ang balita tungkol sa kanyang paparating na kasal kay Elena, isang simpleng babaeng nagtatrabaho para sa isang charity, ay nagbigay sa kanya ng imahe ng isang lalaking may puso at matatag, eksakto ang kailangan niya. Ang plano ay gumagana ng perpekto. Habang papasok siya sa elevator ng kanyang gusali, isang kakaibang pananabik ang kanyang naramdaman. Isang pananabik na makita si Elena. Pinilit niyang isantabi ang damdaming iyon. Bahagi lang ito ng epekto ng paggampan sa kanyang papel, sabi niya sa sarili. Kailangan niyang manatiling nakapokus. Pagbukas ng pinto ng penthouse, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Kadalasan, sa ganitong oras ng gabi, maririnig niya ang mahinang tunog ng tsihi o makikita niya si Elena na nagbabasa sa sala. Ngunit ngayon, ang lahat ay madilim, maliban sa isang ilaw na nagmumula sa kusina. Elena, tawag niya, inilapag ang kanyang maleta sa sahig. Walang sumagot. Isang bahagyang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa sala at binuksan ang ilaw. Doon, nakita niya ito. Nakaupo si Elena sa isa sa mga sofa, hindi gumagalaw, nakatingin sa kawalan. Ang buong silid ay tila nagyelo dahil sa lamig na nagmumula sa kanya. Nandito ka na pala, sabi ni Elena, ang boses ay walang buhay, walang anumang emosyon. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. May problema ba? Tanong ni Rico, lumalapit. Naramdaman niya agad na may mali. Napakali. Doon lang lumingon si Elena. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Rico na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang mga mata nito na dati puno ng buhay, kahit na maihalong pag-aalinlangan, ay ngayon ay puno ng isang bagay na mas masahol pa, isang malamig at matalim na galit. Isang galit na tila kayang tumusok sa kaluluwa. Kumusta ang biyahe mo, Ding de la Vega? Tanong nito, ang paggamit sa kanyang apelyido ay parang isang sampal. Naging matagumpay ba ang pagkukunwari? Napakunot ang noo ni Rico. Anong pinagsasabi mo? Dahan-dahang tumayo si Elena. Sa kamay nito, may hawak itong isang piraso ng papel. Inihagis niya ito sa mesang salamin sa pagitan nila. Dumulas ito at huminto mismo sa harap ni Rico. Isang kopya ng birth certificate ni Leo. Nanigas si Rico. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Paano? Saan niya ito nakuha? Ang kanyang study. Hindi ko alam na kasama pala sa kasunduan ang paghalughog sa mga personal kong gamit, sabi niya, sinisikap na itago ang gulat sa kanyang boses sa pamamagitan ng galit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Personal na gamit?
O ebidensya ng iyong napakagandang plano? Ang galing mo, Rico. Napakagaling. Isang obra maestra ng panloloko. Hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula. Naginamit mo ang desperasyon ko para iligtas ang ampunan para lang magkaroon ng dahilan na mapalapit sa anak mo. Naginamit mo ang pagmamahal ko kay Leo, ang pagmamahal ng isang batang wala ng ibang kinikilalang ina kundi ako, bilang isang kasangkapan. Lumapit si Elena, ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng kanyang galit. Ang buong charity event. Ang paglalaro mo ng basketball. Ang pagluhod mo sa harap ni Leo. Lahat iyon palabas. Isang audisyon para sa papel na mapagmahal na ama. At ako, ang tanga, halos naniwala pa ako. Natigilan si Rico. Ang bawat salitang binitiwan nito ay tumama sa kanya. Totoo, ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. May mga bagay na hindi niya masabi. Isang pangako na binitiwan niya sa pamilya ni Isabel noon, na poprotektahan niya ang pangalan nito, kapalit ng karapatan niyang suportahan ang bata mula sa malayo. Isang pangako ngayon ay nagmumukha siyang isang ganap na kontrabida. Elena, makinig ka. Simula niya, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Anak ko si Leo. Pero hindi ganoon kasimple ang lahat. May mga bagay na. Mga bagay na ano, putol ni Elena, ang mga luha ay nagsimula ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Mga bagay na hindi kayang ayusin ng pera mo kaya kailangan mong manloko ng tao. Akala ko ba lahat ng problema mo kayang bilhin? Pati pala ako, nabili mo. Ang sakit sa boses nito ay parang isang punyal sa puso ni Rico. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Tungkol kay Isabelle, ang kanyang irresponsableng pag-iwan sa bata. Tungkol sa kanyang mga taon ng pagsuporta sa ampunan ng palihim. Tungkol sa sakit na nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak na tinatawag na ate, ang ibang babae. Ngunit hindi niya kaya. Ang pangako ay isang pangako. Ang naiintindihan ko lang ay isa kang sinungaling, sabi ni Elena, ang boses ay naging isang malamig na bulong. At simula ngayon, itutuloy natin ang kasunduang ito ayon sa nakasulat. Magiging asawa mo ako sa papel. Ngingiti ako sa harap ng mga kamera. Pero huwag mo nang susubukang kausapin ako, o hawakan ako, o kahit tingnan ako, kapag tayong dalawa lang. Para sa akin, hindi ka nag-i-exist. Tumalikod ito at naglakad patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay parang isang paghatol. Elena, please, sabi ni Rico, isang pagsusumamo sa kanyang boses na kahit siya ay nagulat. Huminto si Elena sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto, ngunit hindi ito lumingon. Tapos na tayong mag-usap, Ding F. de la Vega. Pumasok ito sa loob at narinig ni Rico ang malakas na pag-click ng lock. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na sala, napapaligiran ng katahimikan. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay naging abo. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tiwalang nagsisimula pa lang sanang mabuo. Ang tulay na maingat niyang itinatayo patungo sa kanyang anak. Lahat ay gumuho. Sa sobrang galit at pagkawalang magawa, sinuntok niya ang pader. Isang matalim na sakit ang gumapang sa kanyang mga buko, ngunit wala itong panama sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, umaasa na baka si Elena iyon, na baka nagbago ang isip nito. Ngunit isang ibang pangalan ang lumitaw sa screen. Isang pangalan mula sa nakaraan na hindi na niya inaasahang makita pa. Isang pangalan na nagpatigas sa kanyang buong katawan at nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Isabel Vicencio. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ehersisyo sa pagkukunwari. Para kay Elena, ang penthouse ay naging isang malawak na entablado, at si Rico, isang kasamang aktor na kinamumuhian niya. Ang kanilang mga umaga ay nagsisimula sa isang nakabibinging katahimikan. Magkasalo sila sa isang mahabang mesa para sa almusal, ngunit isang malawak at hindi nakikitang pader ang naghihiwalay sa kanila. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila nagtitinginan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Kapag may mga business meeting o social events, ang maskara ay isinusuot nila. Hawak ni Rico ang kanyang kamay at hinahayaan niya ito. Mumingiti si Rico sa kanya at mumingiti siya pabalik.
Sasabihin nito sa mga kasosyo, meet the fiancé, Elena. The love of Ezra's life. At tatango si Elena, na para bang iyon ang pinakatotoong bagay sa mundo. Ngunit sa sandaling makalayo sila sa mata ng publiko, sa loob man ng kotse o sa elevator, ang lahat ay naglalaho. Ang mga ngiti ay namamatay. Ang mga kamay ay bumibitaw. At ang pader ay muling tumataas. Tinupad ni Elena ang kanyang pangako. Ginagawa niya ang kanyang parte sa kasunduan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya na unti-unti siyang nauubos. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang pagbisita sa bahay Pag-asa. Sa tuwing nakikita niya ang mga bata, lalo na si Leo, naaalala niya kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit ngayon, ang kanyang pagmamahal kay Leo ay may kasama ng kirot. Sa tuwing yayakapin niya ang bata, naiisip niya si Rico. Nakikita niya ang mga mata ng ama sa mukha ng anak. Ate Elena, bakit po malungkot kayo? Tanong ni Leo isang hapon, habang magkatabi silang nagdidilig ng mga halaman. Pinilit ni Elena na ngumiti. Hindi ako malungkot, anak. Pagod lang siguro. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Miss ko na po si Sir Rico. Kailan po siya babalik dito? Ang simpleng tanong ay parang isang karayom na tumusok sa puso ni Elena. Pati ba naman ang batang ito ay nakuha na ng panloloko niya? Hindi ko alam, Leo. Baka busy lang siya. Isang linggo bago ang nakatakdang ikasal, ay isang malaking corporate event na kailangan nilang daluhan. Isang charity ball para sa mga maimpluwensyang tao sa Maynila. Habang nag-aayos si Elena sa kanyang silid, pumasok ang katulong ni Rico na may dalang isang malaking kahon. Sa loob, isang napakagandang evening gown na kulay emerald green at isang set ng mga alahas na may diamante. Pinabibigay po ni Sir, sabi ng katulong. Tinitigan ni Elena ang mga regalo. Para siyang isang manika na binibihisan para sa isang palabas. Walang pag-aalinlangan, isinuot niya ang gown. Perpekto ang sukat. Isinuot niya ang mga alahas. Kumikinang ang mga ito sa ilaw. Nang tumingin siya sa salamin, isang estranghera ang nakita niya. Isang magandang estranghera na may malungkot na mga mata. Pagdating nila sa ballroom ng isang 5-star hotel, lahat ng mata ay nasa kanila. Si Ricardo de la Vega, ang pinaka-eligible na bachelor sa bansa, at ang kanyang misteryosang fiancé. Perpekto silang tingnan. Isang larawan ng kapangyarihan at pag-ibig. Habang iniikot sila ni Rico para batiin ang mga bisita, isang boses ng babae ang pumukao sa kanilang atensyon. Rico, darling. It's been a while. Lumingon si Elena at nakita ang isang babae. Isang babaeng napakaganda na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Matangkad dito, balingkinitan ang katawan, nakasuot ng isang pulang gown na yakap ang kanyang perpektong hubog. Ang kanyang buhok ay itim na itim at ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng kumpiyansa at talino. Nakita ni Elena ang bahagyang paninigas ng katawan ni Rico. Isang halos hindi mahahalata ngunit pamilyar na reaksyon. Isabel, sabi ni Rico, ang boses ay formal. Didn't know you were in town. Oh, I have a lot of business here now, sabi ng babae. Ang mga mata nito ay nilibot si Elena mula ulo hanggang paa, isang tinging mapanuri at may bahid ng paghamak. And who is this lovely creature? Bago pa man makasagot si Rico, inilahad ni Elena ang kanyang kamay. Elena Santos. Ngumiti si Isabelle, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course. The famous fiancé. Ang pangalan niya ay sinabi nito na parang isang biro. Elena, this is Isabel Vicencio, pagpapakilala ni Rico. She's the potential partner for the Santoro merger. Vicencio. Ang pangalan ay umalinggaw sa isipan ni Elena. Ang parehong apelyido sa birth certificate ni Leo. Ang pangalan ng ina. Napatingin siya kay Isabel. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pamilyar na hugis ng mga mata. Ang hubog ng mga labi. Ito ang babaeng nasa likod ng lahat. Ang ina na nang iwan sa kanyang sariling anak. Naramdaman ni Elena na nanlamig ang kanyang mga kamay. Tila naramdaman ni Isabelle ang pagbabago sa kanya. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit ito kay Elena na para bang may ibubulong. You know, sabi ni Isabel sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa, habang si Rico ay naabala ng isa pang bisita.
He has good taste. You're very beautiful. Almost believable. Hindi nakasagot si Elena. Ang kanyang dila ay tila na paralisa. Nagpatuloy si Isabelle, ang boses ay puno ng lason. So, this is the woman you paid to be a mother to my son. How pathetic. Ang mga salita ay isang direktang sampal. Hindi lang sampal, kundi isang saksak sa puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkakanulo na pilit niyang ibinabaon ay biglang bumalik. Napatingin siya kay Rico na ngayon ay nakatingin na sa kanila, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Naghihintay siya. Naghihintay siya ng isang pagtatanggol. Isang salita man lang na magsasabing hindi totoo ang sinabi ni Isabelle. Ngunit si Rico ay nakatayo lang doon, ang mukha ay namumutla. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Naintindihan ni Elena. Siya ay isang bayarang ekstra sa isang pelikulang hindi niya naiintindihan at kaharap niya ngayon ang tunay na bida. Tumalikod si Elena at naglakad palayo, hindi alintana ang mga matang nakatingin. Ang kailangan niya lang ay hangin. Ang kailangan niya lang ay makalayo sa dalawang taong sumisira sa kanyang buhay. Pinanood ni Rico si Elena na naglalakad palayo, ang likod nito ay tuwid ngunit ramdam niya ang panginginig nito. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Gusto niya itong habulin, hawakan at sabihing hindi totoo ang lahat. Ngunit paano? Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang katotohanang siya mismo ang lumikha? Well, that was dramatic, sabi ni Isabel, isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Hinarap siya ni Rico, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Business, darling. Strictly business, sagot nito, kumukuha ng isang baso ng champagne mula sa isang dumadaang waiter. At mukhang ang negosyo ko ay masisira ang sa iyo. Kung may gagawin kang makakasama kay Elena o sa bata. O ano, Rico, putol ni Isabel, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang patalim. Ay dedemanda mo ako. Para saan? Para sabihin ang katotohanan? Na ikaw, ang dakilang Ricardo de la Vega, ay gumawa ng isang peking kasal para lang linlangin ang mga Italyano. Na kumuha ka ng isang kawawang ampon para magpanggap na ina ng anak ko. Anak na iniwan mo rin naman. Hindi ko siya iniwan, halos pasigaw na sagot ni Rico, sapat na para mapalingon ang ilang kalapit na bisita. Umisi si Isabel. Sabihin mo iyan sa media. Kinabukasan, naintindihan ni Rico kung ano ang ibig sabihin ni Isabel. Nagising siya sa sunod-sunod na pag-ring ng kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang hepe ng public relations, si Miguel, ang kanyang abogado, at halos lahat ng miyembro ng board. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanya. Binuksan niya ang kanyang tablet, at ang bumungad sa kanya ay ang impyerno. C.C. Dagi Vegas fake marriage scandal. TV orphan bride, price aka father's love. Si Doug Vega using charity $8 billion peso merger. Ang mga headline ay nasa lahat ng online news sites at mga blog. May mga litrato nila ni Elena sa charity ball, magkatabi, mukhang perpekto. Sa tabi nito, may mga sources na nagsasabing ang buong relasyon ay isang kasinungalingan. Isang inside source, ang nagsiwalat na si Rico ay may isang lihim na anak, at ang engagement ay isang desperadong hakbang para linisin ang kanyang imahe. Ang mga impormasyon ay hindi kumpleto. Halos lahat ay haka-haka. Ngunit sa mundo ng negosyo at media, ang perception ay mas malakas kaysa sa katotohanan. At ang perception ngayon ay siya ay isang manloloko. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Pagpasok ni Rico sa conference room, sinalubong siya ng mga matatalim na tingin at mabibigat na katahimikan. Rico, anong ibig sabihin nito? Tanong ni E. Velasco, ang pinakamatandang miyembro ng board. It's a smear campaign. Pinapalaki lang ng media ang mga bagay-bagay. Isang smear campaign na may kasamang katotohanan, putol ng isa pa. Totoo bang may anak ka? Totoo bang ang kasal na ito ay biglaan? Hindi makasagot si Rico. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang telepono ni E. Velasco. Kinausap nito sa Italian. Nang ibaba nito ang telepono, ang mukha nito ay namumutla.
Ang mga Santoro, they are pulling out of the negotiation. Ayaw nilang makipagnegosyo sa isang taong may ganitong eskandalo. The deal is off. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Ang deal. Ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng kumpanya. Ang bagay na pinaghirapan niya sa loob ng isang taon. Gumuho. Sa isang iglap. Parang isang masamang panaginip. Pag-uwi niya sa penthouse, nadatnan niyang nag-impact si Elena. Saan ka pupunta? Tanong niya, ang boses ay pagod at basag. Uwi na ako sa bahay Pag-asa, sagot nito, hindi man lang siya tinitingnan. Tapos na ang kasunduan, hindi ba? Wala nang merger. Wala nang dahilan para magpanggap. Elena, hindi. Huwag, Rico. Tama na, sabi nito, sa wakas ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay pula ngunit walang luha. Salamat sa lahat ng tulong mo sa ampunan. Pero hindi ko na kaya ito. At pagkatapos ay tumunog ang cellphone ni Elena. Si Aling Nena mula sa ampunan. Habang nakikinig si Elena, unti-unting nagbago ang kanyang mukha, mula sa pagod ay naging gulat at pagkatapos ay takot. Ano? Bakit? Anong nangyari? Tanong niya sa telepono. Nang ibaba niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga sponsor, ang ibang mga donor ng bahay, Pag-asa inaalis nila ang kanilang suporta. Dahil sa eskandalo. Natatakot silang madamay ang pangalan nila. Rico, paano na ang mga bata? Nawala ang lahat. Ito na iyon. Ang kanyang key all is lost to moment. Ang DL, ang tiwala ni Elena, at ngayon, pati na rin ang kaligtasan ng ampunan na sinubukan niyang protektahan. Si Isabelle ay hindi lang siya sinisiraan, sinisira nito ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Humarap siya kay Elena, ang desperasyon ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi ko ito hahayaan. Aayusin ko ito. Bago pa man siya makagawa ng kahit ano, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello, darling, sabi ng isang pamilyar at nakakainis na boses. Si Isabel. Anong kailangan mo? Tanong ni Rico, ang kanyang panga ay nag-igting. Simple lang, sabi ni Isabelle, ang boses ay puno ng tagumpay. Ibibigay ko sa iyo ang isang paraan para ayusin ang lahat ng ito. Isang huling pagkakataon. Meet me. Now. Ibinaba nito ang tawag. Tiningnan ni Rico ang screen ng TV sa sala. Ipinapakita nito ang live footage mula sa labas ng bahay Pag-asa. Isang kumpol ng mga reporter ang nakapalibot sa tarangkahan, sinusubukang makapanayam ang kahit sino. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Elena, sinusubukang protektahan ang mga bata mula sa mga kamera, ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Doon niya napagtanto. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang mga sikreto, ang kanyang mga plano lahat ng iyon ay naglagay sa babaeng nagsisimula na niyang mahalin sa gitna ng isang bagyo na siya mismo ang lumikha. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngayon na. Ang bahay Pag-asa, na dati isang kanlungan ng kapayapaan, ay naging isang sirko. Ang ingay sa labas ng tarangkahan ay hindi tumitigil. Ang mga flash ng kamera ay tumatago sa mga bintana. Ang mga bata ay takot, nagtatago sa kanilang mga silid. At si Elena, sa gitna ng lahat ng ito, ay nararamdaman na para siyang isang kapitan ng isang lumulubog na barko. Paulit-ulit na tumutunog ang telepono ng ampunan. Mga tawag mula sa mga donor na nag-aalala, mga tawag mula sa Social Welfare Office, at mga tawag mula sa mga galit na magulang ng mga dating voluntaryo. Ang eskandalo ni Rico ay naging eskandalo na rin niya. Ang kasalanan nito ay naging kasalanan na rin niya. Sa loob ng kanyang maliit na opisina, napaupo si Elena, ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Paano nangyari ito? Ang tanging gusto niya ay iligtas ang lugar na ito, ngunit ang kanyang desisyon ay lalo lang naglagay dito sa panganib. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Aling Nena, ang kanyang matapat na kasama sa ampunan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Elena, anak, may naghahanap sa iyo sa labas, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Si Sir Rico. Tumayo si Elena, ang puso ay kumabog ng mabilis sa galit. Ano ang ginagawa niya dito? Hindi ba't sapat na ang gulong idinulot niya? Paalisin mo siya, Aling Nena.
Pero, anak, dumaan siya sa gitna ng mga reporter. Hindi siya natakot. Mukhang-mukhang importante ang sasabihin niya. Bago pa man makasagot si Elena, pumasok si Rico sa opisina. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at desperasyon. Ang imahe ng makapangyarihang sihi ay naglaho, ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking tila pasan ang buong mundo. Elena, sabi niya, ang boses ay pagod. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Elena, tumalikod siya. Meron, git ni Rico. Tungkol kay Isabel. Tungkol sa lahat. Mayroong isang bagay sa kanyang boses, isang bigat, isang katapatan na hindi pa niya narinig dati, na nagpahinto sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ano pa ba ang hindi ko alam, mapait niyang tanong. Nabukod sa pagiging manloloko, ano ka pa? Hindi nasaktan si Rico sa kanyang mga salita. Tila tinanggap niya ang mga ito. Nagsinungaling ako. Nilihim ko ang tungkol kay Leo. Pero may dahilan. Umupo siya sa silyang kaharap ni Elena, na para bang ang bigat ng kanyang mga lihim ay hindi na kayang dalhin ng kanyang mga binti. At doon, sa maliit at masikip na opisina, sa ilalim ng isang bumbilyang bahagyang kumikislap, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat. Tungkol sa pagiging magkasintahan nila ni Isabel noong nasa kolehiyo pa sila. Isang relasyong puno ng matinding pag-ibig, ngunit pati na rin ng mga pangarap na hindi magkatugma. Siya, na handa nang mag-settle down. Si Isabel, na ang tanging nasa isip ay ang kanyang career at ang pagtakas sa isang mahirap na buhay. Ikinuwento niya ang pagbubuntis ni Isabel. Ang kanyang saya. Ang takot ni Isabel. Ang mga pagtatalo nila gabi-gabi. Ang desisyon ni Isabel na ipalaglag ang bata. Ang kanyang pagtutol. Hindi ko siya mapilit, sabi ni Rico, ang boses ay basag. Pero hindi ko rin kayang talikuran ang anak ko. Nang ipanganak si Leo, umalis si Isabel. Iniwan nito ang sanggol sa kanya na may kasamang isang sulat, sinasabing hindi pa ito handang maging ina. Isang linggo pagkatapos, iniwan naman ni Rico ang bata sa tarangkahan ng bahay Pag-asa. Bakit, tanong ni Elena, ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Bakit mo ginawa iyon? Tumingin si Rico sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi na matagal nang kinikimkim. Dahil nakatanggap ako ng tawag mula sa mga magulang ni Isabel. Mga makapangyarihan silang tao. Nagmakaawa sila na itago ang kahihiyan ng kanilang anak. Kapalit ng pananahimik ko, hahayaan nila akong suportahan ang bata mula sa malayo. Nangako ako. Para protektahan si Isabel, pero higit sa lahat, para protektahan si Leo mula sa isang ina na hindi siya gusto. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Hindi ako pumunta dito para lang magkwento, Elena. Pumunta ako dito na may dalang ebidensya. Inilatag niya sa mesa ang mga dokumento. Mga kopya ng mga bank transfer sa bahay Pag-asa na nagsimula 5 taon na ang nakakaraan, lahat ay mula sa isang private foundation na konektado sa kanya. Mga kopya ng mga email sa pagitan niya at ng mga magulang ni Isabel, kung saan paulit-ulit niyang hinihiling na makita ang bata, ngunit laging tinatanggihan. At ang pinakamasakit sa lahat, mga kopya ng mga liham na isinulat niya para kay Leo. Mga liham para sa kanyang unang kaarawan, unang Pasko, unang araw sa eskwela. Mga liham na hindi kailanman na ipadala. Kinuha ni Elena ang isa sa mga email. Binasa niya ang isang desperadong pakiusap ni Rico kay Isabel. Izzy, please. Let me be a father to him. Hindi mo kailangang maging ina kung ayaw mo. Just let me be in his life. He is my son. Ang sagot ni Isabel ay isang linyang malamig at walang puso. He is a mistake. A mistake I have already forgotten. Do not contact me again. Isang mainit na likido ang naramdaman ni Elena sa kanyang mga mata. Napatingin siya kay Rico. Ang lalaking akala niya ay isang demonyo, isang manloloko, ay isa lang palang ama na nagmamahal sa kanyang anak sa tanging paraan na alam niya, mula sa malayo, sa pamamagitan ng pera, dahil iyon lang ang ipinahintulot sa kanya. Ang lahat ng galit niya ay naglaho, napalitan ng isang malalim na awa at pag-unawa. Kaya ko ginawa ang kasunduang ito, pagpapatuloy ni Rico,
dahil ito lang ang naisip kong paraan para mapalapit sa kanya nang hindi sinisira ang pangako ko. Mali, alam ko. Naging makasarili ako. At idinamay kita. Patawad, Elena. Umiling si Elena, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi naiintindihan ko na ngayon. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang totoong pagkatao ng isa't isa, dalawang taong sugatan na ginagawa ang lahat para sa mga batang mahal nila. Tumingin si Elena kay Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Lalaban tayo, sabi niya. Magkasama. Bago pa man makasagot si Rico, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa isang news appy. Ipinakita niya ito kay Elena. Isabel Vicencio to hold thus emergency press conference tomorrow reclaim Visa. Nagkatinginan sila, alam na ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang press conference ni Isabel ay ginanap sa isang mamahaling hotel, ang parehong hotel kung saan unang nag-cruise ang landas nila ni Elena. Ang silid ay puno ng mga mamamahayag, mga kamera at mga usisero. Para kay Rico, na nakaupo sa loob ng kanyang kotse sa tapat ng hotel, kasama si Elena, ang eksena ay parang isang déjà vu. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Hindi na siya nag-iisa. Handa ka na ba? Tanong niya kay Elena, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Elena sa kanya, ang mga mata ay matatag at puno ng determinasyon. Mas handa pa ako kaysa sa inaakala mo. Ito ay para kay Leo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Rico ng lakas na kailangan niya. Sa loob ng sasakyan, pinanood nila sa isang tablet ang live stream ng presscon. Lumabas si Isabel sa entablado, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakapusod lang, at ang kanyang mukha ay halos walang makeup. Ang imahe ng isang makapangyarihang babae ng negosyo ay naglaho, ang ipinapakita niya ngayon ay ang imahe ng isang simple at nagsisising ina. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nandito ako ngayon hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ina. Isang ina na nagkamali. Isang ina na gustong itama ang kanyang mga pagkakamali. Nagsimula siyang magkwento. Isang bersyon ng katotohanan na binaluktot para magmukha siyang biktima. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging bata at takot, sa isang mapilit na kasintahan na pinilit siyang isilang ang isang batang hindi niya gusto. Ikinuwento niya kung paano siya, napilitang iiwan ang bata para mabigyan ito ng mas magandang kinabukasan. Sa loob ng 5 taon, araw-araw, pinagsisihan ko ang aking desisyon, sabi niya, habang ang mga pekeng luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pinapanood ko ang aking anak mula sa malayo, habang siya ay inaalagaan ng isang lalaking ginagamit lang siya para sa sarili nitong interes sa negosyo. At ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Nandito ako para bawiin ang aking anak. Handa akong isuko ang lahat para sa kanya. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Ang mga reporter ay kumakain sa bawat salita niya. Si Rico ay nakaramdam ng pagkasuklam. Sinungaling, bulong ni Elena sa tabi niya, ang mga kamay ay nakakuyom. Oras na, sabi ni Rico. Sabay silang bumaba ng kotse. Ang pagdating nila ay hindi inaasahan. Ang mga reporter sa labas ay nagulat at nagsimulang magkumpulan sa kanila, ngunit hindi sila pinansin ni Rico. Tuloy-tuloy silang pumasok sa conference room, ang mga kamay ay magkahawak. Nang makita sila ni Isabelle, natigilan ito sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang pagkagulat at galit sa kanyang mukha ay hindi maitago, kahit sa loob lang ng isang segundo, bago niya ito napalitan ng isang malungkot na tingin. Rico, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, na para bang siya ang biktima na ginugulo. Hindi siya pinansin ni Rico. Humarap siya sa mga mamamahayag. Magandang umaga. Pasensya na sa abala. Mayroon lang kaming gustong liwanagin. Ang lahat ng kamera ay nakatutok na ngayon sa kanila. Ang buong silid ay naghihintay. Huminga ng malalim si Rico. Totoo ang sinabi ni Emeth Vicencio. Nagkamali ako. Bilang isang ama, marami akong pagkakamali. Nilihim ko ang aking anak. Gumawa ako ng isang kasunduan na hindi tama. At para sa mga pagkakamaling iyon, humihingi ako ng tawad. Nagulat si Elena. Hindi ito ang plano. Ngunit nang tingnan niya si Rico, nakita niya ang katapatan sa mga mata nito.
Hindi ito naghahanap ng palusot. Inaamin nito ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit may isang bagay na hindi totoo sa kanyang sinabi, pagpapatuloy ni Rico. Hindi ko kailanman ginamit ang aking anak para sa negosyo. Ang lahat ng ginawa ko, tama man o mali, ay dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Isang pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman mula sa babaeng nagsilang sa kanya. How dare you, sigaw ni Isabel. Sinungaling! Ngunit hindi nagpatinag si Rico. Gusto niyo ba ng katotohanan? Ang katotohanan ay si Avith Vicencio ang nang-iwan sa kanyang anak. Ang katotohanan ay tinawag niyang pagkakamali ang sarili niyang dugot laman. Ang katotohanan ay wala siyang pakialam sa bata, ang tanging pakialam niya ay sirain ako. Ang mga bulungan sa silid ay lumakas. Ngunit hindi pa tapos si Rico. Lumingon siya kay Elena, at sa harap ng lahat, binitawan niya ang kamay nito at hinawakan ang mukha nito. At ang huling katotohanan ay ang babaeng ito. Si Elena Santos. Siya ang tunay na ina ni Leo. Hindi sa dugo kundi sa puso. Siya ang nagpuyat noong mailagnat si Leo. Siya ang nagturo sa kanyang magbasa. Siya ang nagbigay sa kanya ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ng sarili nitong ina. At kung ang pagprotekta sa kanila, kay Elena at kay Leo, ay mangangahulugan ng pagkawala ng aking kumpanya, ng aking pera, ng lahat handa akong isuko ang lahat ng iyon. Ang mga salita ay hindi para sa media. Ang mga ito ay para kay Elena. At naramdaman niya ang bawat isa. Biglang tumayo si Elena. Ako po si Elena Santos. At hindi ko po hahayaan na gamitin ninyo ang anak ko sa ganitong paraan, sabi niya, ang boses ay matatag, nakatingin ng diretsyo kay Isabel. Maaaring hindi ako ang nagsilang sa kanya, pero ako ang kanyang ina. At poprotektahan ko siya mula sa kahit sino na gustong manakit sa kanya, kahit pa sa sarili niyang ina. Ang kanyang katapangan ay nagbigay kay Rico ng huling hudyat. Mayroon pa akong isang bagay, sabi ni Rico, kinuha ang kanyang cellphone. Bago ninyo husgahan kung sino ang nagsasabi ng totoo, pakinggan niyo muna ito. Pinindot niya ang play. Isang audio recording ang umalingganggaw sa buong silid. Ito ang recording ng kanyang huling pag-uusap nila ni Isabel, na lihim niyang ni-record. Wala akong pakialam sa bata, Rico. He was a mistake, boses ni Isabel ang maririnig. Ang gusto ko lang ay makita kang gumuho. I will use him to destroy you. Ang buong silid ay natigilan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Lahat ng mata ay napunta kay Isabel, na ngayon ay nakatayo sa entablado, ang mukha ay namumutla, ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng nabasag. Wala na siyang masabi. Nahuli na siya sa sarili niyang bitag. Ang pagsabog ng katotohanan sa press conference ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa naunang eskandalo. Sa loob ng ilang oras, ang kwento ay nagbago. Si Isabel Vicencio, mula sa isang kaawa-awang ina, ay naging isang kontrabidang manggagamit. Si Ricardo de la Vega, mula sa isang manlolokong negosyante, ay naging isang trahedyang ama na lumalaban para sa kanyang anak. At si Elena, mula sa isang bayarang nobya, ay naging isang bayani, isang ina sa puso. Umalis sila sa hotel na hindi nagbibigay ng anumang karagdagang pahayag, dumaan sa gitna ng mga reporter na ngayon ay nakatingin sa kanila ng may paghanga at simpatya. Pagpasok nila sa kotse, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi ito ang katahimikang puno ng galit at pag-aalinlangan tulad ng dati, kundi isang katahimikang puno ng pagod at hindi masabing emosyon. Pagdating nila sa penthouse, pakiramdam ni Elena ay 100 taon ang lumipas sa loob lang ng isang araw. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, wala nang pader sa pagitan nila ni Rico. Magpahinga ka na, sabi ni Rico, ang boses ay malumanay. Marami kang pinagdaanan. Tumango si Elena. Ikaw din ni. Nagpunta sila sa kani-kanilang silid. Ngunit sa gabing iyon, hindi na nilock ni Elena ang kanyang pinto. Kinabukasan, habang naghahanda si Elena ng kape, lumabas si Rico mula sa kanyang study. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit mayroon ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Tumawag si Amy Velasco, sabi niya. Ang board nagbago ang isip nila. Ang nangyari kahapon, ang pag-amin mo sa iyong mga pagkakamali at ang iyong panindigan na impress sila. At ang Santoro deal, tanong ni Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico.
There was a call from Italy. Mula kay Signora Santoro mismo, ang matriarch ng pamilya. Sinabi niya sa akin, Dimitri de la Vega, integrity is currency we value more than stock prices. The deal is back on the table. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na saya para kay Rico. Matapos ang lahat, karapat-dapat siya dito. Ngunit alam ni Rico na hindi na iyon ang pinakamahalagang bagay. Pero hindi na iyon ang importante ngayon, sabi ni Rico, na para bang nabasa niya ang kanyang isipan. May mas importante tayong kailangang puntahan. Nagpunta sila sa bahay Pag-asa. Ang mga reporter ay wala na. Ang katahimikan ay bumalik na. Pagsalubong sa kanila ng mga bata, isang masayang sigawan ang umalinggaw sa buong lugar. At Elena. Sir Rico. Ngunit ang pinakamasayang sigaw ay mula kay Leo na tumakbo at yumakap ng mahigpit sa kanilang mga binti. Sa harap ng lahat ng mga bata at ni Aling Nena, may inanunsyo si Rico. Simula sa araw na ito, sabi niya, ang De La Vega Corporation, sa pamamagitan ng isang bagong tatag na foundation, ang magiging permanenteng taga-suporta ng bahay Pag-asa. Hindi na kailanman manganganib na magsara ang lugar na ito. Isang masayang hiyawan ang sumunod. Niyakap ni Elena si Rico, isang yakap na puno ng pasasalamat, sa harap ng lahat. At sa pagkakataong iyon, wala nang pagkukunwari. Kinagabihan, habang pinapatulog nila si Leo sa dating kwarto ni Elena sa ampunan, may kinuha si Rico mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kontrata. Hindi ito isang credit card. Isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Hindi ito kasing laki o kasing gara ng mga alahas na ipinasuot niya kay Elena noon, ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Lumuhod si Rico sa isang tuhod, sa sahig ng maliit na kwartong iyon. Ang makapangyarihang sihi, nakaluhod sa harap niya. Elena Santos, simula niya, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. 8 linggo na ang nakalipas, inalok kita ng isang kasunduan. Ngayon, gusto kong alukin ka ng isang pangako. Isang pangako ng habang buhay na pagmamahal, pag-unawa at pag-aalaga. Sinabi ko sa press conference na handa akong isuko ang lahat para sa iyo at para kay Leo, at totoo iyon. Dahil sa loob ng maikling panahon, itinuro niyo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Elena. Mga luha ng saya. Hindi ko na kailangan ng peking asawa, Elena, pagpapatuloy ni Rico. Ang kailangan ko ay ang tunay kong pamilya. Pakakasalan mo ba ako, Elena? This time, for real. Mumiti si Elena sa gitna ng kanyang mga luha. Ang puso niya ay puno ng pagmamahal na akala niya ay hindi na niya mararamdaman. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para sumagot ng isang matamis na hi. Ngunit isang maliit na boses ang nauna sa kanya. Si Leo, na akala nila itulog na, ay bahagyang bumangon mula sa kama. Tiningnan niya si Elena, pagkatapos ay si Rico na nakaluhod. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, bumigkas siya ng 2 salitang sabay-sabay, malinaw at puno ng pagmamahal. Mama! Papa! 1 taon ang lumipas. Ang hardin sa likod ng bahay Pag-asa ay napuno ng mga puting upuan, mga bulaklak at mga ngiti. Ang hangin ay puno ng malumanay na musika at masayang tawanan ng mga bata. Hindi ito isang granding kasal sa isang mamahaling hotel. Ito ay isang simple at taos-pusong selebrasyon sa lugar kung saan nagsimula at nabuo ang lahat. Habang naglalakad si Elena sa aisle, nagawa sa mga nagkalat na talulot ng puting rosa sa damuhan, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Rico. Nakatayo ito sa dulo, sa ilalim ng isang arko na pinalamutya ng mga puting bulaklak, suot ang isang simpleng barong. Wala na ang bakas ng malamig at aroganteng si. Ang lalaking naghihintay sa kanya ay ang kanyang Rico, ang lalaking natutong magmahal, magpatawad at maging isang ama. Sa tabi ni Rico ay nakatayo si Leo, ang kanilang proud na ring bearer, suot ang isang maliit na barong na katulad ng sa kanyang ama. Kumakaway ito sa kanya, isang malawak na ngiti ang nakapaskil sa mukha nito. Hindi na niya kailangan ng isang magarbong gown o kumikinang na mga alahas. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida, at ang tanging palamuti sa kanyang liig ay isang maliit na locket, regalo ni Rico na may litrato nilang 3 sa loob.
Nang marating niya ang dulo ng isla, inilahad ni Rico ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay mainit at pamilyar, hindi na isang utos kundi isang pangako. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko, bulong nito, ang mga mata ay nangingilid sa luha. At ikaw ang pinakamalaking himala sa buhay ko, sagot ni Elena. Ang kanilang mga wedding vows ay hindi mga salitang kinuha mula sa isang libro. Ang mga ito ay mga salitang galing sa kanilang mga puso, mga salaysay ng kanilang pinagdaanan. Nangako ako, sabi ni Rico, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata, na aalagaan kita, na uunawain kita, at namamahalin kita sa lahat ng iyong pagiging perpekto at sa lahat ng iyong mga sugat. Ipinapangako kong magiging isang mabuting ama kay Leo at sa lahat ng mga batang tatawag sa lugar na ito na tahanan. Ipinapangako kong ang ating pamilya ay itatayo sa pundasyon ng katotohanan at pagtitiwala, hindi na muli sa kasinungalingan. Nang si Elena na ang magsasalita, huminga siya ng malalim. Nangako ako, sabi niya, natatanggapin ka ng buong buo. Ang iyong nakaraan at ang iyong hinaharap. Ipinapangako kong magiging ilaw mo sa mga panahong madilim at magiging kasama mo sa lahat ng tagumpay. Ipinapangako kong ang ating tahanan ay hindi magiging isang penthouse sa taas ng isang gusali, kundi kahit saan basta't magkakasama tayong tatlo. Nang isinuot nila ang mga singsing, hindi lang ito isang simbolo. Ito ay isang paghilom. Isang pagtatapos sa isang kabanata ng sakit at pagsisimula ng isang bagong kabanata ng pag-asa. Kinagabihan, matapos ang selebrasyon, habang ang mga bata ay mahimbing nang natutulog, umupo si Rico sa sala ng bahay Pag-asa, ang lugar na dati isa lamang asset sa kanyang mga papeles. Ngayon, ito na ang kanyang tahanan. May dalang-dalawang tasa ng mainit na kape si Elena at umupo sa tabi niya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito, at isinandal naman ni Rico ang kanyang ulo sa ulo nito. Magkasama sila sa isang komportableng katahimikan. Sino ang mag-aakala, sabi ni Elena, na ang alok ng isang demonyo ay magdadala sa akin sa langit? Ngumiti si Rico. At sino ang mag-aakala na ang isang anghel na may matapang na puso ang magliligtas sa isang demonyo mula sa kanyang sariling impyerno? Pinanood nila ang mga bituin mula sa bintana. Ang dating walang lamang penthouse ay napalitan na. Ang kanilang mga gamit ay nasa isang simpleng bahay na ipinatayo ni Rico malapit sa ampunan. Dito na sila nakatira ngayon, malapit sa mga bata, malapit sa kanilang puso. May iniisip ako, sabi ni Rico. Ano iyon? Yung kontrata, sabi niya. May isang clause doon na hindi natin natupad. Napakunot ang noo ni Elena. Alin doon? Ngumisi si Rico. The relationship is strictly for public appearance and is non-consummated. Namula si Elena at pinalo niya ito ng mahina sa braso. Tumawa sila pareho. Isang tawang malaya at puno ng pagmamahal. Tumayo si Rico at inilahad ang kanyang kamay. Uwi na tayo, Dimbres de la Vega. Saan? Tanong ni Elena, nagtataka. Itinuro ni Rico ang maliit na bahay sa di kalayuan, ang mga ilaw nito ay nakabukas, naghihintay. Habang naglalakad sila sa damuhan, magkahawak kamay sa ilalim ng buwan, napatingin sila pareho sa malaking arko sa tarangkahan ng ampunan. Nakasulat dito ang mga salitang dati nagbigay kay Elena ng desperasyon at kay Rico ng isang plano. Bahay Pag-asa. Ngunit ngayon, ang mga salita ay may iba ng kahulugan para sa kanila. Hindi na ito pangalan lamang ng isang lugar. Isa na itong pangako. Isang pakiramdam. Isang pamilya. Ang kanilang sariling bahay ng pag-asa.